Shadow ay may isang nakakabighaning presensya na agad na umaagaw ng pansin ng sino mang makasalamuha niya. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong aso. Agad itong napansin ng veterinaryo nang pumasok si Shadow at ang kanyang may-ari na si Ethan sa klinika, kaya't agad siyang tumawag sa mga awtoridad. Habang nakaupo si Ethan nang walang kamalay-malay sa waiting area, mabilis na lumala ang sitwasyon sa likod ng eksena. Hindi nagtagal, hinarap siya ng mga pulis at doon niya pinagsisihan ang naging desisyon niyang bilhin si Shadow. Nang mapagtanto ni Ethan ang bigat ng sitwasyon, ang una niyang naging reaksyon ay kunin si Shadow at tumakas. Hindi niya maunawaan kung bakit tinawag ng veterinaryo ang mga pulis. Ngunit labis siyang natakot sa posibilidad na mawala ang kanyang mahal na alaga. Gayunpaman, hindi niya man lang nagawang lumapit sa pinto. Dumating agad ang mga pulis at hinarangan ang kanyang daanan. Sa simula, matigas ang paninindigan ni Ethan. Ayaw niyang isuko si Shadow ng walang laban. Ngunit habang ipinaliliwanag ng mga pulis ang sitwasyon, unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Noon lang niya napagtanto kung gaano talaga katangi-tangi si Shadow. Paano niya hindi napansin ang malinaw na mga palatandaan? Ngunit ang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya ay ito: bakit kinailangang tawagan ng veterinaryo ang mga pulis? Hindi naman planong mag-ampon ng aso ni Ethan ng araw na iyon, ngunit may kung anong bagay kay Shadow na agad humila sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang matalim at matingkad na dilaw na tingin ni Shadow, kasabay ng kanyang matulis na mga tainga. Nakaramdam si Ethan ng kakaibang koneksyon bago pa lumayo ang tingin ng aso. Bagaman may bahagyang takot, may di maipaliwanag na hatak si Shadow sa kanya. Napagdesisyonan niyang iuwi ito sa dalawang dahilan. Una, dahil agad niyang inisip na itawag sa kanya ang pangalan ng Diyos ng Underworld sa mitolohiyang Ehipsyo, at pangalawa, dahil tila walang pakialam ang nagbebenta sa kapakanan ng mga hayop na ibinebenta nito sa palengke. Ayon sa nagtitinda, kalalabas lang ng aso kahapon at dahil sa mabagsik nitong hitsura, walang gustong bumili. Sa totoo lang, sinabi pa nito na kung walang kukuha kay Shadow, dadalhin na lang siya sa animal control, kung saan malamang ay papatayin siya. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip si Ethan na sagipin ang aso mula sa isang malupit na kapalaran. Bahagyang nag-alala si Ethan na baka humingi ang nagtitinda ng halagang hindi niya kayang bayaran, ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, parang gusto lang talagang mapakawalan ng lalaki ang kakaibang aso. Alam ni Ethan na dapat muna siyang kumonsulta sa kanyang asawang si Lisa bago magdala ng aso sa bahay, lalo na't may kambal silang 4 na taong gulang. Paano kaya makikisama si Shadow sa kanilang mga anak? Habang nag-aayos na ng paninda ang nagtitinda, alam ni Ethan na kaunti na lang ang oras niya para magdesisyon. Ang ideya na baka mapunta si Shadow sa isang masikip na shelter at kalaunan ay patayin ay hindi niya matanggap. Kaya't sa isang iglap nagpasya siyang bilhin ito. Sigurado siyang tututol si Lisa kung ipinaalam niya ito sa kanya. Kaya't hindi na siya nag-abala pang magpaalam. Matapos bayaran ang nagtitinda, dinala niya si Shadow patungo sa kanyang truck. Sa buong biyahe pa uwi, nanatiling tahimik ang aso, tahimik na pinagmamasdan ng tanawin mula sa bintana. Noon lang napansin ni Ethan mula nang umalis sila sa palengke, ni isang beses ay hindi umungol o tumahol si Shadow. Naisip niya kung dati na itong sinanay. Posible kayang isa siyang dating pulis o military dog na hindi pumasa sa mga pamantayan. Ang kanyang kakaibang kalmado ay tila hindi pangkaraniwan. Pagdating nila sa bahay, halos maramdaman ni Ethan ang matalim na titig ni Lisa mula sa bintana habang papalapit siya sa pintuan kasama si Shadow. Sa kabutihang palad, mas mabilis nagbukas ng pinto
ang kambal nilang anak, sina Jason at Jeremy, bago pa man makapag-react si Lisa. Huminga ng malalim si Ethan at hinigpitan ng hawak sa tali ni Shadow, nag-aabang sa anumang senyales ng agresyon mula sa aso. Agad namang sumunod si Lisa sa kambal, kitang-kita sa mukha niya ang takot. Ngunit sa kabila ng mabagsik na anyo ni Shadow, nanatili itong kalmado, halos hindi man lang gumalaw. Samantalang si Lisa ay puno ng galit, tuwang-tuwa naman ang kambal. "Ang astig niya, Papa!" sigaw ni Jason. "Ito na ang pinaka-cool na aso sa buong mundo," dagdag ni Jeremy. Ngunit kahit mukhang walang problema ang aso, hindi napigilan ni Lisa ang kanyang inis. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Ethan para basta na lang mag-uwi ng ganitong klaseng aso nang hindi man lang siya kinukonsulta. Bakit niya pinagdesisyunan ito ng mag-isa? Paano niya nagawang bumili ng aso mula sa isang di kilalang tao sa palengke? Matapos ipahayag ni Lisa ang lahat ng kanyang mga alalahanin, humingi ng paumanhin si Ethan dahil hindi niya muna ito kinausap bago dalhin si Shadow sa kanilang bahay. Ikinuwento niya ang buong pangyayari mula sa kanyang desisyon hanggang sa dahilan kung bakit niya iniligtas ang aso. Nang malaman ni Lisa na si Shadow ay halos ipadala na sa isang kill shelter bago pa siya sinagip ni Ethan, unti-unting humupa ang kanyang galit. Inamin niyang kahit may pag-aalinlangan siya noong una, unti-unti na rin niyang nagugustuhan si Shadow. Ang tanging ikinababahala niya ay kung paano makikisama ang aso sa kanilang masigla at maingay na kambal. Sumang-ayon naman si Ethan na magiging mas ligtas kung masusing babantayan muna nila ang pakikitungo ni Shadow sa kanilang mga anak. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napatunayan ni Shadow na higit pa siya sa isang asong tagapagbantay. Sa halip na maging problema, naging malaking ginhawa siya para kay Ethan at Lisa. Hindi siya madaling magambala ng ingay at kilos ng mga bata, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang gawing mas ligtas ang kanilang tahanan. Sa kabila nito, may mga pagkakataong hindi maiwasan nina Ethan at Lisa ang makaramdam ng kaunting kaba, hindi dahil sa takot kay Shadow, kundi dahil sa kakaibang paraan niya ng pakikitungo sa paligid. Sa tuwing sila'y naglalakad sa parke, mapapansin na iniiwasan sila ng ibang naglalakad ng aso, mga nagjo-jogging at kahit mga ordinaryong dumaraan. Minsan, tila sinasadya pa ng iba na dumaan sa kabilang bahagi ng daan upang hindi makalapit sa kanila. Pagkalipas ng halos isang buwan sa kanilang tahanan, nanatili ang matikas at hindi matinag na ugali ni Shadow. Hindi niya ipinapakita ang kahit anong emosyon, hindi siya natatakot, hindi rin siya mukhang masaya. Unti-unting nakadama si Ethan ng kaba sa kakaibang katahimikan ng aso. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung may hindi siya nalalaman tungkol kay Shadow. May naka-schedule siyang appointment sa veterinaryo sa loob ng 3 araw, ngunit bago pa iyon, nagpasiya siyang magsaliksik ng mas malalim tungkol sa aso. Sa huli, nagdesisyon siyang dalhin si Shadow sa isang masusing pagsusuri upang malaman ang kanyang tunay na kalagayan. Hindi pa rin niya alam kung anong lahi talaga si Shadow o kung may anumang problemang medikal ito. May ilang teorya siyang naiisip, ngunit umasa siyang matutulungan siya ng veterinaryo na maunawaan ang tunay na likas ng aso. Habang ginagawa ni Ethan ang kanyang pananaliksik, nagpakita ng interes ang kambal na sumama sa kanya sa pagbisita sa veterinaryo. Akala nila makakatulong silang pakalmahin si Shadow kung sakaling ito'y matakot, ngunit sa huli nagpasya si Ethan na iwan sila sa bahay upang hindi sila mabahala sakaling may seryosong matuklasan tungkol kay Shadow. Sigurado siyang kahit gaano kapanatag ang aso, hindi ito matitigatig ng malamig at nakakakabang kapaligiran ng klinika. Ngunit ang pagbisitang ito ay magiging mas nakakagulat para kay Ethan kaysa sa inaasahan niya. Nang dumating si Ethan sa klinika noong hapon na iyon,
napansin niyang mas maraming tao kaysa sa karaniwan. Maraming naantalang appointment at nagkaroon pa ng emerhensya kaninang umaga. Dahil dito, napilitan siyang maghintay ng mas matagal kaysa sa inaasahan habang nakakapukaw ng maraming makahulugang tingin mula sa ibang naroon. Napansin niyang ilang may-ari ng hayop ang agad na isinilid ang kanilang mga alaga sa kanilang mga carrier o hinigpitan ang hawak sa kanilang tali. Hindi na bago kay Ethan ang ganitong reaksyon, ngunit sa pagkakataong ito, magkakaroon ito ng hindi inaasahang resulta. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, nais ko munang ipaalala sa inyo na huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay napakahalaga para sa amin. Maraming salamat. Maya-maya, isang empleyado ng klinika ang lumapit kay Ethan. Halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses nang ipaliwanag niya na may ilang kliyenteng hindi mapakali sa presensya ni Shadow at nagrereklamo na sila'y hindi ligtas. Maingat na iminungkahi ng empleyado na mas mabuting maghintay na lamang sila sa labas. Napatingin si Ethan kay Shadow na nanatiling payapa, walang kahit anong reaksyon sa nangyayari. Malalim siyang huminga at napabuntong hininga, nadismaya ngunit nauunawaan ang sitwasyon. Alam niyang hindi kailanman sasaktan ni Shadow ang sinuman ng walang dahilan. Ngunit tila ang kanyang matikas at mabagsik na anyo ay habambuhay na magdadala ng pangamba sa ibang tao. Habang lumalabas sila ng klinika, napansin niyang walang sinumang tumitingin sa kanya ng diretsyo. Lahat ay tila iniiwasan ang kanyang tingin. Ngunit hindi alam ni Ethan na ang simpleng paghihintay sa labas ay magdudulot ng mga pangyayaring hindi niya kailanman inasahan. Pagkalipas lamang ng ilang minuto sa labas, isang lalaking nakasuot ng mahabang coat ang dumaan kay Ethan at sa kanyang aso. Bigla itong huminto nang mapansin si Shadow. Agad siyang nagtanong kung pagmamay-ari ni Ethan ang matikas na itim na aso at nang makumpirma ito, yumuko siya upang mas maingat na tingnan si Shadow. Hindi tulad ng karamihan, hindi man lang siya nagpakita ng takot sa nakakatakot na presensya ng aso. Ipinakilala niya ang sarili bilang ang punong veterinaryo ng klinika na kararating lamang mula sa kanyang pahinga at nagmamadali para sa kanyang susunod na pasyente. Gayunpaman, may kung anong bagay kay Shadow ang pumigil sa kanya. Hindi niya tuwirang ipinaliwanag kung ano ang nagbigay sa kanya ng interes, ngunit inalok niya si Ethan ng mas maagang appointment kung papayag siyang lumipat mula sa kanyang orihinal na naka-schedule na veterinaryo. Bagaman tila kakaiba ang labis na interes ng veterinaryo dahil sa malamig na panahon at ditiyak na oras ng paghihintay, tinanggap ni Ethan ang alok. Masayang pumasok sa gusali ang veterinaryo at makalipas lamang ang 10 minuto, pinapasok na rin si Ethan at si Shadow. Ramdam niya ang hindi pagsang-ayon ng ibang mga naghihintay na halatang napansin ng kanyang mabilis na pagpasok, ngunit binalewala niya ang kanilang tahimik na paghusga. Nang makapasok sila sa opisina ng veterinaryo, napansin ni Ethan na suot nito ang isang pang-operasyong kasuotan na parang handa sa isang mas seryosong pamamaraan kaysa sa isang simpleng konsultasyon. Habang sinisimulan ni Ethan na ipaliwanag ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Shadow, napansin niyang mas abala ang veterinaryo sa pagsusuri sa aso kaysa sa pakikinig sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, bigla siyang pinutol ng veterinaryo at sinabing may mahalagang bagay siyang kailangang ayusin. Agad nitong binuksan ang isang pinto sa gilid at lumabas. Iniwang nag-iisa si Ethan na nalilito sa nangyayari. Mula sa kabilang silid, narinig ni Ethan ang mahihinang usapan, ngunit hindi niya maunawaan ang kanilang pinag-uusapan. Ilang minuto lamang ang lumipas, ngunit hindi bumalik ang veterinaryo. Sa paglipas ng halos 15 minuto, nagsimulang mainis si Ethan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya't sinubukan niyang hawakan ng pinto at nadiskubreng nakalock ito.
Sinubukan niyang kumatok. Pagkatapos ay mas malakas na pinukpok ito habang tinatawag ang sinuman na maaaring sumagot, ngunit walang tugon. Habang lumalala ang kanyang galit at lumakas ang kanyang hinala na may kinalaman ito kay Shadow, umabot na sa sukdulan ang kanyang pasensya. Sa isang malakas na sipa, binuksan niya ang pinto. Sa loob ng silid, kalmadong nakatayo ang veterinaryo. Tila hindi nabigla sa dramatikong pagpasok ni Ethan. Sa pagitan ng galit at kaba, agad na humingi ng paliwanag si Ethan. Walang pagmamadali, tumingin muna ang veterinaryo sa kanyang relo bago sumagot. Sinabi niyang tinawagan na niya ang pulis tungkol kay Ethan at kay Shadow at darating na ang mga ito anumang sandali. Nagulat si Ethan at agad na nagtanong kung bakit, ngunit sinabi ng veterinaryo na mas mabuting ipaliwanag ito ng pulisya kaysa sa kanya. Napuno ng adrenaline mula sa pagsipa ng pinto, natakot si Ethan sa posibilidad na kunin ng mga awtoridad si Shadow. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Habang mabilis na nag-iisip, mabilis na lumabas si Ethan sa kabilang pinto, kasama si Shadow na mahigpit niyang sinusundan. Alam niyang kailangan nilang umalis bago pa dumating ang pulis. Ngunit huli na, nasa labas na sila. Napapaligiran na ang gusali ng mga pulis at hindi na sila makalabas. Isang sasakyan mula sa animal control ang nakaabang, patunay na nais nilang kunin si Shadow. Ngunit hindi basta-basta susuko si Ethan. Mabilis niyang itinayo ang sarili sa harapan ni Shadow, handang ipaglaban ang kanyang aso. Malakas niyang sinabi na kung gusto nilang kunin si Shadow, kailangan muna nilang harapin siya. Habang nagaganap ang tensyon sa pagitan nila at ng mga pulis, isang opisyal ang dahan-dahang lumapit kay Ethan, maingat na gumagawa ng mapayapang kilos gamit ang kanyang mga kamay. Ipinaliwanag niya na matapos ang masusing pagsusuri, nakilala ng senior na veterinaryo si Shadow at agad na ipinaalam ito sa mga awtoridad. Sa wakas, isnawalat ng opisyal ang tunay na pagkatao ng aso. Ang asong binili ni Ethan mula sa isang kahina-hinalang nagbebenta ay hindi isang pangkaraniwang Mexican hairless dog. Sa halip, si Shadow, na ang tunay na pangalan ay Zolo, ay ang minamahal na alaga ng isang kilalang pinunong panrelihiyon sa Mexico City, isang taong malawak na iginagalang dahil sa kanyang mga turo tungkol sa kultura at espiritualidad ng mga Aztec. Nagpatuloy ang opisyal sa kanyang paliwanag, binibigyang diin ang mahalagang papel ng lahi ni Zolo sa tradisyon ng mga Aztec. Ayon sa alamat, ang ganitong uri ng aso ay may tungkulin na samahan ang mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay, isang konseptong maaaring makapagdulot ng pangamba sa mga debotong naniniwala rito. Dahil dito, ginamit ng relihiyosong pinuno si Zolo upang magbigay ng ginhawa sa mga pamilya na nagdadalamhati sa mga libing. Sa kabila ng lungkot sa paligid, kalmado lamang si Zolo sa tabi ng kanyang amo, isang simbolo na ang kaluluwa ng yumao ay hindi kinukuha patungo sa underworld. Ang kakaibang katahimikan ni Zolo ay bunga ng masusing pagsasanay. Sa kasamaang palad, ilang buwan na ang nakalilipas, si Zolo ay dinukot ng mga magnanakaw na hindi sumasampalataya sa mga paniniwalang ito. Matagal nang inakala ng kanyang amo na nawala na siya ng tuluyan at posibleng pinatay. Ngunit sa halip, sa kung anong paraan, napunta si Zolo sa kamay ng nagbebentang pinagmulan ni Ethan. Lubos na nabigla si Ethan sa revelasyong ito. Sa isang iglap, nagkaroon ng linaw ang lahat ng palaisipan tungkol kay Shadow. Nalaman niya ang tunay na dahilan ng kakaibang katahimikan nito, pati na rin ang di pangkaraniwang koneksyon nito sa mga nagdadalamhati. Napagtanto niyang dapat niyang palayain ang aso upang makabalik ito sa kanyang totoong tahanan at ipagpatuloy ang mahalagang papel nito sa pagpapagaan ng lungkot ng mga pamilyang namatayan. Bagaman mahirap para kay Ethan na magpaalam kay Shadow, alam niyang ito ang tamang gawin.
Sa huli, pinakawalan niya si Zolo at matagumpay na nakabalik ang aso sa kanyang tunay na may-ari sa Mexico. Bilang pasasalamat sa ginawa ni Ethan, ginantimpalaan siya ng malaki ng mayamang pinunong panrelihiyon. Kalaunan, ang pamilya ni Ethan ay muling nag-ampon ng isa pang aso. Ngunit sa pagkakataong ito, sinigurado nilang dumaan ito sa tamang proseso at may pahintulot ng buong pamilya. Nakarelate ka ba sa kwentong ito? Kung ikaw si Ethan, gagawin mo rin ba ang parehong desisyon na isauli si Shadow sa kanyang tunay na may-ari? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Madalas maalala ni Ethan si Shadow, iniisip ang sandaling panahon na nagkasama sila. Maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video at magkaroon kayo ng isang magandang araw.